Yan yung bagong tools na nabili ko, yung multipurpose na tool. Tapos ito yung naputol gamit yung martilyo. Mahirap talagang buksan yung lock nuts doon sa bandang likod. Yung makikita yung axle nuts. Pero bago yon, ito yung titanium alloy screw na pinalit ko dun sa lumang screw na yun kasi kinakalawang na siya. So ito magpapalit na ako gamit yung torque wrench na ito na may sukat siyang 5, yung 5 nanometer. Kaya kinalas ko muna siya. Pagkatapos kong kalasin yung 5 nanometer or yung 5 doon sa screw na yon, ay nilagyan ko naman agad yung bago. At iba ang shape ng bagong screw na yon, yung kulay pula. Ang sukat ng torques na yon siguro mga nasa 5 gayon. Halos I forgot doon dahil kasi sa sobrang daming intindihin kaya yung ibang bagay nakakalimutan ko kung ano mga sizes bawat screw. Kaya minsan confusing din. But okay lang yun. As long as magiging familiarized din ako someday, ganyan. Then, nung nilipat ko naman sa kabila, nandito naman ako sa front. Tinanggal ko na rin, same process lang kagaya nung ginawa ko dun sa rear, ganoon din sa front. Then, after ko matanggal yung luma, kakabit na naman yung bago. Ang gamit ko is 5. Torx 5 yon. And sometimes, pwede rin ako gumamit ng torque wrench in case na nasa struggle ako gamit yung drill. Kaya paminsan-minsan hindi siya nasasarang ayos dahil nga merong kadulo-dulo na glue. Looks like a wax glue or yung thread locker. Kaya kung mapapansin ay minsan naging okay naman siya and sometimes hindi masarang ayos dahil madaling malobat yung lagay ng drill. Depende kung paano mo ginagamit. Pagkatapos ko makabitan lahat ng screw mula dito sa front ay okay na siya. Ganyan na yung tsura, mukha ng bago. And same din dito sa rear kaya dito sa likod ay same procedure kung paano yung ginawa ko sa front. Yan ang rear mismo. Kaya nung madikatan ko ito ng WD-40 is yun ang problema natin dito Ang hindi ko lang na-realize talaga is hindi talaga pwedeng madali ito ng mga langis or yung rust remover na may kasamang lubricant nito dahil once na nalagyan to, kahit na kinakalawang naman yung disc brakes or yung caliper, normally what happens is hindi na siya kakagat talaga sa disc brakes kahit na ano man gawin mo. Kaya no choice kundi mapapalit yan pareho yung disc brakes, rotor, and of course yung caliper. Okay lang talagang kalawangin yung mga screw na ito na nakadikit sa caliper, sa mga brakes, yan yung disc brakes, rotor, pero hindi mo pwedeng madali ito ng mga WD-40 or whatsoever like rust remover kasi madalas kasi yan ang magiging problema kapag pepreno ka, bakit hindi na kumakagat kasi nakokontaminado yan ng chemical reaction yun sa pamamagitan ng rust remover and of course yung brakes pad. At so ito na, nagprepare na ako ng mga kable ng brakes and shifters pero ngayon nasa shifter part na ako. After ko malagyan yung kable na yun is sumunod ko yung housing pero ngayon ito na yung housing ng shifters kaya lang but still confused ako in the first place kaya for sure na mess up ko to kaya ngayon pa lang halata naman yung lagay ng kable na may kasamang housing dun sa brakes is medyo mess up ito at hindi ito pantay pagka napapasok kaya for sure madadala ko to sa guest mark pagka ganyan nangyari at kapag natingnan to ng guest mark maraming feedbacks na sasabihin sigurado kasi nga halatang ako ay nasa beginner stage pa lang at marami pa akong kailangang matutunan galing sa mga experts and for sure mga do's and don'ts. At ngayon naglagay na ako ng housing doon sa shifters. Magkaiba ang kapal ng thickness doon sa housing ng shifters and of course doon sa brakes. Kaya ang magiging struggle lang dito is kung paano siyang hatiin kapag ginamitan ng cutter dahil yun ay sukat yun. Kaya pag nahirapan akong guntingin ito gamit yung cutter is pang shifter yun. Kapag mga pang brakes lang is madali lang. Yung madali siya makalas. And ito, sinalpakan ko yung ilalim. Kaya medyo nangangapa rin ako. Kaya pahirapan ako pasok yung ilalim. Kaya alam ko sa unang pagkakataon is hindi ko lang paano ginagawa. For sure sa mga experts, alam nila yung kung paano nila to gawin to. Lalo na kung ipapasok yun sa may ilalim. Yung mga touch doon na sa tatlong yan. Okay, paalala ulit sa mga baguhan. Lalo na kung magsi-self-repair kayo. Mas maganda kung meron kayong kasamang eksperto, yung mga siklista rin at matagal na nilang alam to. Yung mga expert na siklista, sila yung mga matagal na sa pasikot-sikot na mga bikes at yung mga tours. So, alam din nila yan kahit nadali nila sa mga bike shop. Pero kung wala ka namang ganong kakilala at hindi alam gano ang tours, kahit matagal na yung iba or kahit baguhan din yung iba sa inyo, is mas magandang dalhin nyo to sa mga bike shops doon sa malapit na inyong area. Kaya, no choice kundi dadalhin ko talaga ito sa guest mark doon sa Barangay 4 ng Santo Tomas. Kaya, mag-arkila kami doon ng tricycle
motorcycle. At lahat ng parts ng in-order ko online is hayain kong sila manghusga kung anong nabili ko is legit ba or fake, kaya sila na ang bahala. Then pag pansamantala naman to, kapag napa-install kung mayroong mga fake products na nabili ko, like yung mga mahinang klase, sabi nga nila mga cheaper price, is pansamantala, wala namang problema doon. Then mag-iipon na lang ulit ako and doon ako bibili sa kanila ng originals. Kahit mga expensive, but it's worth it siya. So ito na nga, pagkatapos ko malagyan ng housing is sinukat ko na gamit yung cutter. Then ayan, magkakat na ako. Tinatansya-tansya ko lang, depende kasi ito. And for sure that's wrong way. Kaya mahalata naman talaga dito sa ginagawa ko is medyo baliktad yung pagkakabit ko doon. Kaya para isang sigurado ay ito, wag niyo tong gagawin ito mga baguhan o mga beginners. Kaya dapat ay pumunta kayo sa bike shop para isang sigurado na, tapos makakamura pa kayo pagdating sa labor at saglit lang nilang gawin yan. Wala pa nga isang oras, nandun na eh. Pero pag sa experience ko, kagaya ngayon, self-repair ang ginagawa ko at yung self-installation is talagang inabot ako siyam-siyam. Tapos naghihintay pa ako ng parcel ng pautay-utay. Pagkatapos kong lagyan ng housing, malapit dun sa dulo ay isasalpak ko naman dun yung dulong kable papunta roon sa RD. Yun pala ang RD natin ngayon. In-order ko yung Shimano Altos M310. Kaso ang pinagkaiba nga lang is may makikita tayong different products doon sa online is doon mga murang presyo. Tapos yung mga expensive ones, yung most likely is originals. Kaya yung iba, mga budget, wala naman problema sa budget kung even fake naman yung nabili. Wala naman problema, pansamantala lang yan. Basta magamit. Kapag may times na meron ng sapat na pera para dyan is kinakailangan na rin itong ipayos. Then palitan ng bagong RD. Then itago na lang yung lumang RD. So yun ang plano ko sa mga susunod. By the way, ito yung pinakadulo ng kable. Ito ay temporary lamang ito. Kaya nilagay ko doon sa ibabaw kasi medyo hindi na kaya ng katawan ko at medyo pagod na. Kaya bukas, mag-adjust na lang ulit ako para mailagay doon sa ilalim. May nakatouch kasi doon na isang screw doon sa ilalim. Na makikita doon ang sukat ay 5, yung 5 nanometer. Yan kung makikita nyo sa baba. Doon pala ang lusutan ng wire. At pansabit doon kapag maglalagay kayo ng RD. Kung matatandaan ko doon sa pinagkalas kong lumang RD na sira na, yun ay doon talaga sa ilalim nakalagay yun. Kaya hindi ko kasi napansin nung una. In temporary lang talaga para sa susunod is adjust ko na lang uli until ma-figure out ko talaga ang pasikot-sikot ng pyesa. So ito na, sinalang ko na agad yung kable ng shifter doon sa front. Yun yung tinatawag na FD or front derailleur. Yan ang sinasabi ko sa mga baguhan. Bago kayo umorder online ng mga front derailleur ay titingnan nyo muna. Kaya wag nyong i-dispose ang lumang part ng FD ninyo para malaman nyo kung ito by down pull, up pull, dual pull, at yung drop down at marami pang iba. Hindi natin sigurado yun. Kaya ito, mahihirapan tayo. Gaya nangyari sa akin, alata sigurong mali ito kasi doon ako na-confuse. Habang fini-figure out ko pa about sa FD, maglalagay muna ako ng accessories, lalo na yung tail lights na ito na kulay red. Yan ang magsisilbing ilaw sa likod kung halimbawa ginabi ako ng uwi tapos nakabike ako. At least, masisenyasan ko itong mga nasa likuran ko na merong nagbabike dito. Ayan. Then after that, maglalagay naman ulit ako ng isa pang attachment na accessories, which is ibabalik ko na yung tinatawag na hand grip. Yan, sigurado pag testingin ko to sa bike, baka to sa kamay ko to kapag walang gloves at masakit ito. Lalo na mahigpit ang pagkapit ko para siguradong tama lang ang lahat. Then, ibabalik ko na rin of course itong handlebar extension kasi meron akong something special na gagawin dyan sa pagkabit ng isang accessories. Kaya makikita nyo very soon kung ano yon. Para sa akin, masaya naman mag-build at mag-replace ng parts. Kaso nga lang, hindi talaga maiiwasan na may magkamali talaga pagdating sa pagkabit ng mga pyesa at yung mga pagpalit ng bago. Kaya mahihirapan talaga. Kaya unless, dalhin na lang to sa bike shop na malapit sa area ko at sila mas nakakaalam. Dahil ako ay nasa baguhan pa lang, beginner level, wala akong ibang choice na mag-explore. Kaya ito, so paalala. So ito, paalala lang sa mga baguhan. Don't do this at home kahit na ano man mangyari. And so ito na, nag-set up na ako ng speedometer. So nilagay ko na yung mounting point ng speedometer. Of course, kasama yung zip ties, nandito rin ang magnet and sensor. Para mapagana ang speedometer, make sure na pagdating sa magnet,
ay hindi ito magkaroon ng out of range at hindi sasagad sa pagsikip dun sa tornilyo. Dapat yung tamang luwag lang at kakapit pa rin. Pagkatapos kong lagyan ng speedometer ay sinunod ko naman yung side mirror. Most important sa akin ito kung lalabas ako gamit yung bike na ito ay make sure na hindi ako lilingon sa likuran ko kasi yan ang delikado lalo na pag wala kang side mirror. Hindi mo naman nangyari kung sino nasa likod mo. And of course, lalo kang nasisingitan sa daan. Kaya marami dito mga kaskasero dito pagdating sa mga motorista. And after that, nilagyan ko naman ngayon ng cellphone holder dahil most important, doon ako magsasabit ng cellphone kung kinakailangan ko mag-record ng video about my long ride and even though sa GPS using my Google Maps. Sinunod ko naman ang paglagay ng flashlight with solar panel and of course kasama na doon yung horn or yung busina kung tawagin para hindi lang belang gamitin ko kundi syempre bubusina ako ng ubod ng lakas kaya maganda to sa pakiramdam. At nilagyan ko na rin ngayon ng extra air pump just in case na meron akong emergency na nagkaroon ako ng flood. Okay, sige, itutuloy natin ang next continuation natin. So, this is Marky Macaroni. See you in the next video. Goodbye for now.